Bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan! Hi! Hi mga kakwentuhan! And happy Nutrition Month! Pero alam mo kung bakit? Bakit daw July ang Nutrition Month? Ayan, may patrivia. Ako, Bakit daw? tingin ko kasi July rhymes with gulay. Wow! Grabe yung partner ko. Baka iba yung mga imagination. Well, anyway, hello po sa inyo. Panibagong episode naman ang aming ibabahagi sa inyo. Siyempre, pag-usapan natin, pagkwentuhan natin, ang isa sa mga mahalagang dapat nating pag-usapan pagdating ng July. Yes. Diba? Or Gulay Month. Oh, yes! July rhymes with gulay. Oo. So ngayon, we are celebrating the Nutrition Month. Ako naalala ko nung elementary ako, talagang part siya nung calendar of events natin, or activities natin sa mga school. bagets natin sa Pinapadala school. tayo ng mga gulay, Mm. di ba? Yung mga nagluluto-luto tayo doon sa... May cooking contest. Oo. Hindi lang yan, meron pang mga slogan making, Yeah, meron that's ding right. jingle making, tsaka Mm. yung, parang motto, slogan mo yun, slogan na yun. Yes, so sumasali tayo dyan. No? Oo. So nakakatuwa kasi Mm. mahalagang pag-usapan natin siya kasi timely and relevant siya sa mga oras na ito. Napakahalaga na mapag-usapan natin yung health natin kasi di ba sabi nga nila, health is wealth. Yes, Naniniwala totoo ba po kayo? yan. Ako, naniniwala Oo. talaga dyan. And we've been celebrating Nutrition Month for 50 years now dito sa Pilipinas. That's So, right. kinumpute ko 2024 minus 50. So, 1974 pa lang pala, na-establish na yung ating tinatawag na National Nutrition Council. At sila ang nangunguna sa pagdiriwang ng Yes. ating Nutrition Month. When we say council, konseho siya. So, may mga Mm. iba-ibang mga ahensya yan or offices na body na kung saan ay nagke-create, mandated na magpatupad ng mga polisiya, no? Partikular sa pagtataguyod at pagpo-promote ng good nutrition. Oo, dito So, naman sa province, may counterpart din yan. Full support tayo Yes, sa that's celebration ng Nutrition Month. Eh, hindi lang Nutrition Month, no? All throughout the year, nandyan ang ating Provincial Nutrition Office. Yes. Para, mapababa ang malnutrition dito sa ating lalawigan. Speaking of nutrition, syempre July, actually merong regional launching dyan sa Calapan City, sa Oo. Oriental Mindoro. Dyan ni-launch yung regional nutrition ceremony natin this year, 2024. Okay, actually, dito naman sa ating lalawigan, nag-launch na rin or nag-kick off na itong Nutrition Month celebration. Meron na po dyan sa Rizal, sa El Nido, Brooks Point, at sa iba pang mga munisipyo. Pero pag-usapan natin, Chin, may sinasabi kasi sa National Nutrition Council, meron tayong Philippine Plan of Action for Nutrition, Oo. o yung PPAN. Oo, So, actually paliwanag yan din natin ang yan. hina-highlight ngayon sa tema. Sakto nabanggit mo, no? That's right. Dahil ang tema ngayong taon sa PPAN, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. O, nutrisyong sapat para sa lahat. Actually, hindi na nila tinanggal yung yung slogan nila. For the past years, ginagamit na talaga nila yan. Ibig sabihin, yun na yung guidelines nila for implementing the Nutrition Month every year. Oo. And buti nga, highlight ngayon sa tema pa lang yung PPAN kasi marami ring nagtatanong, ano ba tong PPAN na ito? Ano ba mga karime niya ng PPAN? PPAN, pinggan. Wow! Oh, Pinggang Pinoy. Pinggang Oo, Pinoy. Ayan. Yung PPAN ay the Philippine Plan Plan of Action for for- Nutrition. yes, So, that's kumbaga sa mga engineers, yan ang blueprint ng ating NNC para sa pagpapatupad ng mga integrated programs patungkol sa nutrition intervention sa iba't ibang komunidad sa Pilipinas. And marami kasing, when we say nutrition, marami yung mga components, marami yung mga kailangang i-consider, at marami rin tayong mga kailangang ibahagi sa kanila. When we Oo. say, yung malnourishment na sinasabi, marami yung, kumbaga, component, no? Hindi lang sinabi na, pag maisip kasi natin, yung connotation, pag sinabing malnourished ka, payat ka, di ba? Yan Meron din yung mga kadalasan. component na dapat natin i-consider. So, Oo. ipaliwanag natin sa kanila kung ano-ano yung mga yon. Oo. Yung isa na kumbaga, epekto ng malnutrition ay yung Stunting. stunting. Ano nga po ba yung stunting? Oo. Ang stunting ay, in Tagalog, pagkabansa.
pagkabansot. Kumbaga, Bansot. hindi ka pasok dyan, partner. Hindi Huwag tayo ka pasok mag-alala. na. Ikaw din naman. Ibig sabihin, we consider ourselves na healthy kapag Oo, hindi ba healthy tayo naman bansot? tayo. Healthy naman so far. And full of energy. Oo. Kasi, di ba, ang mga healthy, full of energy. So, itong pagkabansot, ibig sabihin, yung height mo hindi akma sa iyong edad. Oh. And, maiiwasan naman ang stunting, no? Kaya may tinatawag na first 1,000 days yung ating Provincial Nutrition Office. Sinusulong nila yung good maternal health. Ang paliwanag dito, simula pa lang daw 6 sa pagbubuntis ng ina, hanggang sa mag 2 years old yung kanyang anak, nakatutok tayo sa pagbibigay ng serbisyo, ng mga vitamins, bakuna sa mga nanay, para paglabas ng kanilang anak, healthy. And of course, pinapayo sa mga mommies like me ang exclusive breastfeeding. Yes, isa rin yan. Hindi lang ito obligasyon ng isang nanay, syempre bilang Ng tatay din, buong Oo. pamilya, kailangan nakatutok doon. For the 1,000 days ni baby, ibig sabihin, nakatuon ang health and nutrition. Dapat Oo. lahat ng mga binibigay na kalinga, aruga, especially mga iniintake na pagkain, dapat sapat. Healthy. Oo, sapat and healthy. And alam mo, naniniwala ako, partner, dun sa kasabihang, it takes a village to raise a child. Correct. Kasi yun nga, dun ko na-appreciate yung pagpasok ng ating Provincial Nutrition Office. Kumbaga, hindi lang nanay, ang tatay, ang concern sa health ng kanilang anak, That's kundi right. buong komunidad. Yes, At that's nandito right. po ang pamahalang panlalawigan ng Palawan para sumuporta pagdating dyan. Yeah, that's right. At syempre, ilan din sa mga cause ng malnutrition natin, yung sinasabi nating underweight. Kasi kanina meron tayong stunting, ngayon Oo. naman wasting. Ito Oo, yung yung pala ito yung yung palagian wasting. nating na naririnig, nakikita na yung mga payat na mga bata, Oo. ng mga payat na mga underweight sila, severely underweight, ibig sabihin sila ay apektado ng malnutrisyon, no? So, nakakalungkot kasi sa ibang mga bansa, nakikita natin talaga mga butot balat yung mga bata. No? Oo. So, And alam mo tong stunting and wasting, kinokorrelate yan ng mga experts sa low academic performance. Yes, that's right. So, napaka-importante talaga ng health, no? Kasi naapektuhan din yung ano natin, pag-develop ng utak natin, Yes. lalo na sa mga kabataan. At saka kung iisipin mo, habang bata pa lang, na ibibigay na yung tamang nutrisyon, sapat, kalinga, komunidad, ibig sabihin, magiging lalaki na maayos ang isang bata. Lalaki Tama. kapakipakinabang sa lipunan. Hindi Totoo siya yan. mag-create ng social problem. Totoo diba? yan, kasamang say. Kasi kapag healthy, happy rin ang isang bata. At the same time, maganda yung performance sa school, which most likely would translate to successful life. That's Diba? right. Yung magandang kinabukasan. We would also like to highlight din yung mga initiatives ng provincial government. No? Like for example, ako gustong-gusto ko yung yung faith project or faith program ng Lagi mo provincial nga nababanggit government yan. through Office of the Provincial Agriculture. Hello po sa mga taga-OPA natin. Itong faith or food always in the home project. Kumbaga, backyard gardening, isinusulong ng provincial government na dapat ang pamilya, ang komunidad ay nagtatanim ng mga gulay, ng mga prutas sa paligid kasi sustainable siya. That's Diba? right. Meron kasi tayong tinatawag na complementary and supplementary feeding program. So yung supplementary na to, mga short term lang siya. Ibig sabihin, pang ano lang siya, augmentation lang siya doon sa kinakailangan ng isang pamilya at komunidad ng mga bata. Pero yung sinasabi natin yung sustainability, parang yun yung long term na kailangan talaga nating mas bigyan ng pagkakataon na mai-spread pa doon sa mga localities natin at mga communities natin sa mga munisipyo. Diba? In relation to that, no, partner, may tinatawag ngayon na slow food movement. Narinig mo na ba yan? Narinig ko na yan, slow food movement na So, yan. ano siya, talagang kaugnay dyan kasi ini-encourage doon na magtanim dahil the food must be produced and bought locally. Yes. And at the same time, kumbaga, in contrast with fast food, yung slow food, yung talagang mga lutong bahay, Yes. na dumaan sa tamang Yes, panahon ng pagluluto. Actually, may mga ibang tamang oras ng rin, pagluluto. may mga ibang restaurants din, especially yung may mga vegetarians na mga resto, para pinapromote din nila, aside from that, yung farm to table. Oo, diba? farm Ibig to sabihin, fresh from the farm, na isa-serve sa mga hapagkainan. Oo. Diba? Kumbaga, although minsan magkakaroon tayo ng guilt sa ating sarili kasi nga gusto natin lagi
fast-pacing Oo yung nga. mga kinakain natin. Pag nagmamadali, fast food na. Ikaw ba? Go, may drive-thru na. May mga guilt ka rin ba sa Oo. ano mo? May guilt akong ganyan. Lalo na kasi na-introduce ko rin yung fast food sa mga anak ko. Oo. But yun nga, it's not healthy. Hindi po Oo. talaga healthy. As much as possible, iwasan po natin. Mas the best pa rin po yung lutong bahay. Naluto ni nanay. O ni tatay. Pero parang, diba, as we grow, no, na-realize natin, mas gusto na natin ng okra, mas gusto na natin ng mga gulay-gulay. Diba? Parang mas masarap na Mas siya. conscious na tayo ngayon kasi. Well, anyway, yun lang. Ang sarap ng pag-usapan ng nutrition kasi kailangan talaga ito yung pinaka sandata natin Oo, para sa totoo. pagharap natin araw-araw. Kasi na-experience ko rin dati nung mababa yung immune system ko, ang bilis ko nagkakasakit. At pag nagkakasakit po ako, nade-depress ako. Naapektuhan din po yung mental. Pero totoo po yan. Naapektuhan po yung mental state ko, pati emotional state ko. Kasi pag may sakit ako, di ko nagagawa yung mga gusto ko. Lagi akong on the go, di ba? So, ayoko yung nakahiga lang ako gano'n nagpapagaling. So, pero sana health is wealth talaga. sa lahat ng ating mga kaibigan dyan, diba, sa lahat pa ng mga friends natin dyan, kumain po kayo ng gulay. Tsaka dapat balance. Pampahaba ng buhay. Wow. Di ba? Yun yung mga slogan natin. Yung partner ko, napaka-motivated ngayon. Kasi alam mo yun. Oo. Partner, bigyan natin sila ng tips. Oo, Kasi ano syempre, pwede ang natin pag-aalaga i-share sa ng kanila? health, hindi lang para sa mga bata, Correct. kundi lalo na sa mga adult katulad natin. So, ano mga tips mo dyan? Okay, sige. Ako, una na dyan, iwasan ng chichirya, mga chips. Ay, hindi ko lang sure. Hindi ko lang sure. Hindi iba rin. Wala lang. Sige. Oo nga, Dapat hindi po talaga. Minsan may ganong less cravings po talaga tayo. Lalo na yung mga soft drinks. Less po talaga dapat yan. Pero hindi po Practice natin, what you preach. pero hindi po natin masusure talaga. Well, anyway, ayan, eat green, no? Kumain ho tayo ng mga gulay at prutas, lalo na yung mga green leafy vegetables. Samahan na rin natin ng colorful fruits, di ba? Yes, Pero- like you. For today's video, carrot po ako. At syempre, drink a lot of water. So, Water is the best. Yun yung lagi ko sinasabi sa mga anak ko kasi syempre gusto na nila uminom ng mga juice. So, sinasabi ko lang, water is the best. So, na-engganyo naman sila to drink water instead of juice. okay, sige, Yung wala mga, na wala as nang long as we oras. want na makasama pa sila, wala na ho tayong sapat na oras. Pero maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa amin ngayon. At saka, sana mas marami pa tayong mga kababayan na talagang sumunod kung ano yung dapat na kinakain. Oo Syempre, nga, avoid sabi nga fatty foods. And iwas na po tayo sa pag-inom, lalo na yung mga young pro Yan, dyan. kayo. Dahil nakakakos po yan. Nakakakos po yan ng fatty liver. Yan. Well, Pati yung anyway, bisyo. Tama na. Tama na. No? Ako talagang ingatan natin ang ating mga sarili. Para always happy. Yes. So ano bang pa-hashtag mo dyan, partner? Ano bang hashtag natin? Ako Ang may hashtag. natin. Ikaw na muna. Hashtag more gulay, more buhay. Masyadong gidalingan. Ako, i-hashtag ko na lang yung Pinggang Pinoy. Yung go, grow, glow. Para always on the go. Yes! At meron pa ako. Hindi magpatalo. Hindi rin. Ay. Nakaka-happy ang pagiging healthy. Di ba? Happy ka? Happy. Kasi I'm healthy. Nilig po talaga ako sa gulay. Anyway, maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan, sambayan ng Palawenyo. And of course, ang provincial government headed by our beloved Governor Victorino Dennis and Socrates at sa buong sambayan ng Palawenyo. At of course, maraming salamat din kay Ma'am Rachel Paladan, yung ating Yes. Provincial Nutrition Action Officer. Thank you, At thank you. unsung hero yan siya. Talagang pinupuntahan po ang malalayong munisipyo, lalo na yung may mga matataas na kaso ng malnutrition para masolusyonan. Yes. We consider ourselves as nutrition advocates. Diba? Sa inyo po lahat, maraming salamat hanggang sa susunod pa nating kwentuhan. Dito lang sa ating Kwentong Palawan. Dahil sa bawat kwento, may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin! Kwentong Palawan!